Live, good morning everyone. Hello, Coach Shans po once again. At pasensya na po kung ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon. Naging sobrang busy po tayo, no. Medyo maraming inasikaso katatapos nung natapos yung event. At eto, katapusan na naman. Woohoo! Excited na naman kami. Woohoo! But before that, I'd like to remind everyone to take care of your subscription, kapatid, kaibigan, no? Kasi yung subscription na yan, ewan ko ba bakit, well, naunawaan ko kayo na medyo nga naman mabigat yung subscription, especially kung hindi ka pa kumikita. Ang tanong, bakit hindi ka kumikita? Bakit nagiging pabigat sa iyo si subscription? Kasi kung kumikita ka, at least kung nagda-direct ka kahit one direct a month, then that already solves the problem for 2 months of subscription na, no? But anyway, sige, pag-usapan natin yung subscription. Yung subscription, maihahambing ko siya sa isang gas, okay? Parang itong sasakyan na ito, hindi po to tatakbo ng walang gas. Si Live Good, kapatid, imaginein mo na lang, ha, naglalakad ka papunta sa iyong destinasyon. Now, alin ang mabilis? Naglalakad, nakasakay? Di ba'y nakasakay? Yung naglalakad, ini-interpret ko yan sa kasalukuyang buhay natin. Before us joining Live Good, empleyado tayo, umaasa lang tayo sa sarili nating lakas. So parang umaasa ka lang sa sarili mong paa na maabot yung kung ano man ang gusto mo. And that answers the question kung bakit maraming tumanda, nagkaedad, yung iba medyo pumantay ng ayong paa, hindi nakukuha yung pangarap kasi hindi sila umabot sa kanilang papuntahan dahil sila ay naglalakad lang. Then one day dumating yung sasakyan. sorry ang sasakyan po, ang pangalan ay Live Good. Okay, nagandahan ka, na-inspire ka, at ang nasa isip mo, kung sasakay ako dito, makakarating ako sa pupuntahan ko ng mas mabilis. Tama? Mas makukuha ko yung pangarap ko sa mabilis na pagkakataon. However, kapatid, no, may mga kailangan kang i-consider bago mo marating yan. So ito na, ang ginawa mo, libre yung libre yung sasakyan eh. Pero ang kondisyon, kailangan bumili ka ng sarili mong susi at ikaw maglagay ng gas. Tatanggapin mo, hindi? So tinanggap mo, nagpa-member ka kay Live Good. Ibig sabihin, bumili ka ng susi. That's the $49.95 na binayaran mo. Eto na ngayon, sinusian mo siya. At kasama doon sa binili mong susi, yung promo na may libre kang gas for 1 month. That is, kaya yung $49.95 kasi, that includes the affiliate fee of $40 and the $9.95 for your first month subscription. So libre ka ng gas. Ito na ngayon, pagdating ng katapusan ng buwan, na-remind ka, Sir, kailangan nyo na naman po magpagas kasi nakikita mo yung metro, no? Empty na siya, mag-empty na. So ibig sabihin, hihinto yung sasakyan mo, hihinto ang subscription mo pag hihinto yung membership mo pag hindi ka nag-subscribe. Ano ngayon ang gagawin mo? Hihinto ka na lang? Isusuko mo na lang ba yung pangarap mong makarating dun sa pangarap mong buhay dahil lang ayaw mong maglagay ng gas? Dahil lang sa subscription? Nagets mo, kapatid? So for me, subscription is not a problem. It's a solution, no? Kaya lang may mga bagay kang gagawin. Hindi pwedeng may sasakyan ka, may susi ka, kahit may gas ka pa kung hindi ka naman marunong magmaneho. So anong gagawin mo? Ang kailangan mong gawin, aralin yung pagmamaneho. Tama? So that also interprets sa Live Good, kailangan aralin mo siya. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang sumakay dyan, tapos ine-expect mo yung sasakyan dadaling ka kung saan mo pupunta. Ano to, Tesla? May voice command? Hindi po. Nagets ha? So kailangan mo siyang aralin para matuto ka mag-drive. Okay na.
So nag-aral ka na. Tingin mo ba pag nag-aral ka, mabilis mo siya makukuha? Mabilis ka ba makakapagpatakbo? Or marami kang mai-encounter na problema? Marami. Nandyan yung magagasgas ka, nandyan yung makakasagi ka, no? Those are failures na magpapabagal, magpapahinto sa'yo sa pag-abot sa pangarap mo. So same thing, pag may sasakyan ka, pag bago yan, dahil bago ka lang nag-aral, maninibago ka. So sa ngayon, naninibago ka lang kasi hindi po natin alam si Live Good. So ako parang iniisip ko ganito, matagal ako nagda-drive ng motor. Then all of a sudden, naki-Live Good ako. Ako nga matagal na driver ng motor. Inaral ko pa paano i-drive si Live Good eh. Tama? How much more ikaw pa na wala pang driving experience. So you have to involve yourself para maging magamay mo siya, ma-internalize mo siya. So let's move on. So ito na, nagmamaneho ka na. Sino gusto mong magmaneho ng sasakyan mo papunta sa pupuntahan mo? Ibang tao o ikaw? Diba ikaw? Gusto mo ikaw? Then that answers the question, kapatid, na don't rely on your upline, don't rely on your team, don't rely on your group, don't rely on your downlines para maabot mo yung gugustuhan mo. Rely on your own self. You have to start believing in yourself na kaya mo. Kasi gusto kailangan nandun yung eagerness na, hindi, kailangan mapuntahan ko to, kailangan makuha ko to, kailangan makarating ako doon. Sabi nga, if you believe, you're already halfway there. Tama? Ang punto ko, kapatid, kung ikaw ang nagmamaneho, control mo kung babagalan mo ba, kung bibilisan mo ba, kung hinto ka ba sa stopover, walang nagkokontrol sa'yo. Don't let other people control your destiny, kapatid. Tama? So ito na. No, pansinin mo, ako personally, nung bago ako nagda-drive, ito nung SUV na to, kasi galing po ako sa Avanza maliit. Then nung nag-drive ako nito, parang nanibago ako. And that is very normal when you move from one place to the other. Maninibago ka talaga. Lalo na kabuhayan na pinag-uusapan. Pero alam nyo, as I go along the way, marami akong gasgas, marami akong maling atras, maling liko. Pero you have to understand that failure, especially in this business, is part of the business. Kung wala kang sasakyan, hindi ka magagasgas, hindi ka mababangga. Ay ganun talaga, may sasakyan ka. Minsan sabi ng asawa ko, ano ba yan, may gasgas na naman yung sasakyan. Ganun talaga. Bumili ka ng sasakyan eh. Eh di may nagasgas. So ganun din sa Live Good. Ganun talaga, pumasok ka sa Live Good eh. Eh di naranasan mong malait, di naranasan mong ma-reject, naranasan mong mag-fail, naranasan mong mapahiya. Those negative emotions na naranasan mo, no, they will become part of your wisdom along the way. So lahat ng experience ko, no, lahat ng mga wrong turn ko na nahuli ako, no, lahat ng mga mali ko sa traffic na nahuli ako, it made me realize something na ganun pala. O ngayon, di ang galing ko na, alam ko na bawal pala basta-basta kumaliwa kung nasa kanan ka. Kailangan mong sumunod. No? Anong point ko, kapatid? Yung mga mali na na-experience natin sa buhay, it will help us to become better person. Same goes sa pagdadrive. Yung mga mali ko sa pagdadrive, it made me a better driver every day. Ngayon, yung pagdadrive, kahit ipikit ko mata ko, kaya ko na siyang patakbuhin. Alam na ng kamay ko, kusa na siya nagmamaniobra, alam mo yon, nagiging part na ng system mo, nagiging instinct mo na, nagiging natural ka na. And tawag po dyan is na-internalize mo na. So how will you be able to internalize doing something kung takot kang gawin ito? So you have to involve yourself, immerse yourself, no, sa negosyo. Kung gusto mo maging magaling na driver, di araw-araw ka magmaneho. So kung gusto mo maging successful kay Live Good, di araw-araw mo gawin si Live Good. Now going back tungkol sa gas, tungkol sa subscription, eto na, 1 month, palapit na yung buwan, napapansin mo yung gas mo nagiging empty. Now what would you do? Hihinto ka na lang, tatanggapin mo na lang na hindi ka makakarating doon kasi may babayaran kang gas. Hihinto mo na lang ba ang pangarap mo dahil lang sa subscription?
Guys, ang subscription, uulitin ko, ay hindi pabigat. Ang gas sa sasakyan ay hindi gastos. Yes, gastos siya kasi binibili mo siya. Pero kung ginagamit mo yung pera mo na pambili ng gas, kasi ginagamit mo siya para tumakbo ang sasakyan mo, kasi may pupuntahan kang importante at may ma-achieve ka sa buhay, for me, ang gas, ang subscription, I consider it as an investment. I gets? So, ang point ko, kapatid, open up your mind. Now, you have to widen your horizon. English yon. You have to widen your horizon kasi baka naman mali ng unawa sa purpose ng subscription. Guys, hindi namin kayo kinukumbinse na mag-subscribe kasi kikita kami. Oo, totoo naman. Hindi ko i-deny. But again, ako, hindi ko na kailangan kumbinsihin ang upline ko para mag-subscribe. Ako mismo ang kumukumbinsi sa sarili ko na mag-subscribe kasi nakikita ko yung importance ng subscription as part of my journey para marating ko ang aking destinasyon. Tama? Ngayon, at the end of the day, hindi po kita mapipilit. Kasi I know, iba-iba tayo ng pinagkukuhanan. Ako kasing ginawa ko, nag-annual subscription ako. Kasi alam ko rin naman, magagas din ako buwan-buwan. So ang ginawa ko, bumili ako ng isang tangke na gas. Good for 1 year. Kaya hindi ako namang problema. At bakit may mga tao na bumibili ng subscription annually or bumibili ng gas at nilalagay yung tangke sa ibabaw ng sakya? Kasi they know that the amount of dollars they're spending para sa subscription ay kailangan, no? Kasi it will give them monthly earnings. Ang problema, coaches, bago nga lang ako, wala pa akong kinikita eh. Naintindihan kita, kapatid. I've been there. My first matrix income was only $6. Sabi ko, tila loko magbabayad ako ng $9.95, kita ko $6. But right now, I'm earning 1,000 a month. Nagets mo? The question is, ano ang gagawin mo? May ginagawa ka ba to overcome, no, yung subscription mo? To cover your subscription. Kasi if you think about it, isang tao lang mapasali mo sa isang buwan, solve ka na ng 2 buwang subscription So hindi siya pabigat, kapatid, no? Pabigat lang siya kasi nag-aabang ka. Pabigat lang siya kasi nakaasa ka. Pabigat lang siya kasi nakatingin ka kaagad sa kita. You have to understand, may tinatawag na proseso. And part of that process is aaralin mo, bibigyan mo ng oras, magkukumit ka, magtuturo ka, magtitrain ka, until such time magkakaroon ka ng sarili mong team, until such time magkaroon ka na ng sarili mong leverage. Only then that you will enjoy the fruit of being a Live Good member or subscriber. So it's hindi over time. Kung parang ganito lang yan parang nakikita natin, halimbawa natin si Coach Fernan. So si Coach Fernan, para siyang driver ng isang sports car na nag-e-exhibition at sobra kang humanga, sobra kang namangha, sobra kang humanga at gusto mo maging ganon. Tama? Gusto mo agad kumita na katulad niya, gusto mo magaling na driver. But think about this, kapatid. Bago ka maging magaling na driver, katakot-takot na aksidente, katakot-takot na huli, katakot-takot na learnings, katakot-takot na dapa, bangga, kung ano-ano pang negativity ang ma-experience mo sa buhay bago mo ma-achieve ang pagiging magaling na driver ng sports car, no? Bago mo marating ang level ni Coach Fernan. I'm just using Coach Fernan as an example kasi he's the best example I can think of at this time. So you have, ang tanong, gusto mong kumita ng ganon, gusto mong magaling na driver, but the question is, are you willing to go through the process? Pinag-uusapan pala natin yung gas, yung subscription, ayaw mo na. So guys, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng kikita ka kaagad. May proseso. So anong gagawin mo? Ang gawin mo, aralin mo si Live Good, execute mo si Live Good. Nga, kung ikaw talaga hindi naman ganon, hindi naman talaga ganon kagaling pa dahil bago ka, then think of ways to keep your subscription. How? Halimbawa, maghanap ka ng dagdag income, no? Magtinda ka ng banana queue, mag-overtime ka, mag-ipon ka ng 20-20 araw-araw, maghanap ka ng side hustle, maghanap ka ng sideline,
Kasi bakit? Ang goal mo is to keep your subscription para makarating ka ng tuloy-tuloy, makabiyahe ka ng tuloy-tuloy papunta sa iyong destinasyon. Tama? So, it's not the problem eh. Don't focus on the problem. Ano ba ang problem? No? How to keep your subscription? Hindi siya problema. Siya ang trigger para maghanap ka ng solusyon. So, be a solution-oriented person. Ako naniniwala, bawat problema may solusyon. You just simply have to look for it. Tama? Hindi mo alam, mag-aral ka. Wala kang pera, maghanap ka ng extra. Lagi po yung may solusyon. Okay? So, I hope nagkaroon ka ng eye-opener sa short video na ito. No? Sa followers and subscribers natin, hello po, good morning. Salamat po sa patuloy na pag-follow sa ating channel. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe now. No? And don't forget to share, like, comment. No? Kasi bakit? Patuloy po tayong gumagawa ng mga training videos na makakatulong po sa inyo. So I hope yung simpleng sharing na ito ay nakapagbigay sa iyo ng realization. Oo nga no, tama nga naman. Now, the question is, ano ang gagawin mo after mo marinig ito? Tama? Tignan mo, end of the month na naman. Ang bilis ng araw. Magugulat ka. So sa mga active na katulad ko, sa mga humahataw na katulad ko, excited kami pag end of the month. Tapos ikaw malungkot ka, may mali. Dapat excited ka rin. Eh wala nga akong kinikita, kaya nga may mali nga. Bakit wala kang kinikita? Eh wala naniniwala sa akin eh. Bakit wala naniniwala sa'yo? Baka mali ang atake mo, baka mali yung approach mo, baka mali yung timing. So anong point ko? Go back to basic. Aralin mo, yakapin mo ang proseso, magpaturo ka, magpatulong ka, no? Kasi at the end of the day, kapatid, now give yourself some time. 3 years. No, hindi yung isang buwan ka palang nagdadrive. Ayoko na, may bangga pala. Ayoko na, nasasabugan ako ng gulong. Ayoko na, magpapagas pala ako. Gusto mo maging magaling na driver. Sorry, bulol-bulol na ako. Then you have to accept the reality kung ano ba ang kasama bago ka gumaling. Gusto mong kumita sa network marketing? Ano ba ang mga kailangan kong gawin bago kumita sa network marketing? Ano ba yung mga prosesong kailangan kong pagdaanan? Wala pong instant bukod sa instant noodles, sa magic sarap at kung ano-ano pang instant. Tama? So I hope nakapag-share po ako sa inyo. And tuloy-tuloy lang kapatid. Tuloy-tuloy lang. Now, you just have to open your heart, open your mind for the possibilities that, who knows, live good could be your chance. Ako nakikita ko to as a chance for everyone. But that single chance, kapatid, na pinaniniwalaan natin, katulad ng palagi ko sinasabi sa'yo, yakapin mo. Kasi what if yung chance na yan, yan na pala ang matagal mong hinahanap at matagal mong pinagdadasal na sana bigyan ka ni Lord ng chance na mabago ang buhay mo. What if? Eto na yun. What if hindi ko chance? Sayang pera ko. Hindi po sayang pera mo. Yung hinuhulog mong subscription, hindi po sayang yan. Kasi bakit? Sayang lang yan pag wala kang ginawa. Sayang lang yan kung hindi ka nag-aral. Kasi dito, sa mundong ito, wala naman pong talo, walang mali. Meron kang matututunan. Tama? So, hope everyone is in great shape. No? So, yun. Mamiss niya ako. I'll be just around, guys. Kita-kits po tayo always. Abangan nyo lang po yung mga trainings natin. Tuloy-tuloy po tayo. Wala pong bibitaw, guys. Nagsisimula pa lang alaban. Pumapasok pa lang tayo sa pioneering era ni Live Good. Marami pang papasok. Million pa. Diyos mio, por Diyos por santo. Kung ano man ang ginagawa mo, isabay mo lang. Wag na wag mong bibitawan si Live Good. Kung ano man yung pinagkakaabalan mo, isabay mo to. Wag na wag mong bibitawan. Tama? Isabay mo lang. Wag mong bibitawan. 3 years from now, pag kumapit ka dyan sa pangarap na yan, you will thank yourself kasi hindi ka bumitaw.
Ngayon, kung 3 years from now wala kang ginawa, I'm telling you, you will blame yourself. Sayang yung 3 taon ko. Sana inipon ko na lang. O, ang tanong uli, kapatid, bakit sayang? Kasi 3 taon ka nag-abang. Okay lang yan. Who knows? Diba? Who knows? Pero if I were you, kaysa mag-abang, kaysa maghintay ka't umasa, humataw ka, magtrabaho ka. Para 3 years from now, you will thank yourself na hinataw mo si Live Good. Okay? So yun lang po. Malapit na ako sa bahay. I'm just happy. Pasensya na kasi may nagtanong sa akin, Chance, ba't pag nagbablog kayo, lagi kayo nasasakyan? Alam nga naman nasa bubong ako. Eh ako po'y gusto ko, pag ako'y nagdadrive, mas relax yung utak ko pag nagsasalita ako, no? Hindi ko napapansin yung traffic, hindi ko napapansin yung stress sa labas, no? Eh doon ako sinasapian ng wisdom. Wisdom talaga. So thank you guys, thank you sa pakikinig, no? At sa patuloy na paniniwala po sa atin. Okay, God bless all and see you at the top. Woohoo!